أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث فينا رسوله محمدا الأمين وأرسله بالهدى والحق المبين فكان رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أحسن الناس خلقا وأعظمهم خلقا صلوا عليه وسلموا تسليما فالله زاد محمدا تعظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Tayo ay pumuri at dumakila sa Allah subhanahu wa ta'ala at lumuwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin, higit lalo ang biyaya ng kaalaman, biyaya ng pangatawan, biyaya ng iman, biyaya ng pananampalataya, biyaya ng mga suporta na kung saan nanggaling sa Kanya na patuloy natin pinakikinabangan magpasawalang hanggan. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, ito ay pangatlong episode po. So pasensya na po, ako po humingi ng pasensya, paumanhin dahil po ay usually ang ating nasa schedule po ay alas 10 ng umaga. Subalit nagkaroon po ng technical problem na hindi inaasahan kaya na-forward sa 11 o'clock. But it doesn't matter, alhamdulillah, ang mahalaga ay may pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral at pagtatalakay at taltalan hinggil sa mga usapin na ito. So, ulitin ko po sa mga bago pa lamang pong mapanood ang weekly series lecture na ito under ng page ng Islamic Center ng Makkah. Ang aktipong aklat na ating tinatalakay, ito po ay ang aklat na pinamagatang Kaifa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amalahum. Papaano pinakitunguhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila na mga tao na iba't ibang mga uri ng mga taong nasa paligid niya. Ito po ay aklat ni Muhammad Saleh Al-Munajjid, ang supervisor po ng famous na Islamic website. Ito po ay ang www.islamqna.com. So siya po yung supervisor ng website na yon. Mashallah. Kapag meron tayong mga katanungan hinggil sa Islam, ay usually ang uma-upper na website para sa ganun ay matunghayan natin yung mga kasagutan, either English, Arabic at iba't ibang lingwahe, ay yun po yun, Islamic is www.islam.qna. Kung ako nagkamali, islamqna.com. So mga kapatid sa panampalatayang Islam, alhamdulillah po, ito po ay actually po wala itong salin sa Tagalog. Hindi ko alam kung mayroong English nito, pero napakaganda po ito. Na kung kaya alhamdulillah sa pamagitan ng programa na ito ay ating may ahayag kung ano ang napakagandang mga nilalaman ng mga aklat na ito. Natiyak namang mapakikinabangan natin mga kapatid dahil nga ito ay may kinalaman sa pakikitungo, may kinalaman sa pakikisalamuha sa iba't ibang klase ng tao. At yun ang kailangan natin. Diba? Actually, sapat na ang mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga naisalaysay mula sa kanya, sa kanyang mga gawain, sa kanyang mga pananalita, sa kanyang mga pag-uugali. Ang mga may kinalaman dito, okay, hindi na tayo din kailangan mag-aral ng mga halimbawa social courses nga, papaano pakitunguhan, yung GME, actually ang GMRC, na karamihan sa atin ay bagsak sa GMRC noon, di ba? Ay kung gusto natin matutunghayan ang tunay na GMRC at ang makatutuhan ng GMRC at kapakipakinabang nga, hindi kalugod-lugod sa paningin ng Allah, ay walang iba kundi nandyan na sa sunnah. Nandyan na lahat sa mga narrations mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam or hinggil sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga pag-uugali, higit lalo ang pakikitungo sa kapwa. Alhamdulillah mga kapatid, ito ay pangatlong episode na tulad ng sinabi natin at tayo ay hinatili pa rin sa paksa sa mga iba't ibang mga kapamaraanan ng mga sugo at mga propeta na dapat tularan at dapat nating gawing halimbawa.
So, isa na nga rito yung ating nakuha ay unang-una yung kasigasigan sa pagsunod sa Allah at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at natalakay din natin yung mga talatang naglalarawan sa pagsamba ng mga propeta, kung paano sila inilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kanilang pagsamba. Iba yung pagsamba. At gayon din nakuha din natin yung mga pagpaparami ng kanilang pag-alaala at pagbanggit sa Allah subhanahu wa ta'ala at kanilang pagsusumamo at panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kabila ng kanilang matibay na pagsamba. Gayon din, nakuha natin alhamdulillah yung kanilang pagpapakumbaba, ang kanilang hindi pa natin nakuha pala yaon, di ba? So nakuha natin yung mga iba't ibang kwento. Interrupted. Nakuha din natin yung kanilang iba't ibang kwento, yung mga pagsubok, yung kwento ng mga pagsubok, iba't ibang pagsubok na dumating sa iba't ibang mga propeta na dapat nating bigyan ng halimbawa. Pagsubok sa da'wa, pagsubok sa fitna, pagsubok sa karamdaman at sakit, paano nila hinarap ito, pagsubok sa pagharap sa mga kalaban, at iba pang pagsubok, mga kapatid. At yan ay natalakay natin alhamdulillah sa mga mangilan-ngilan mula sa mga talata ng Banal na Quran at hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pagkakataon na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ating itatalakay bilang bahagi pa rin ng mga kapamaraanan ng mga sugot mga propeta na dapat natin tularan ay walang iba kundi ang kanilang pagpapakumbaba. Ang kanilang pagpapakumbaba at ang kanilang pag-iyak sa tuwing inaalala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bago natin talakayin ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Kailan tayo umiyak? Kailan tayo umiyak? Maraming klase ang pag-iyak. Ang tinutukoy natin na pag-iyak dito, kailan tayo umiyak dahil sa tayo ay nagpapakumbaba at inaalala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Kailan natin ginawa yun? O hindi pa natin nagawa yun sa ating tanang buhay? At gagawin pa lamang natin. Diba? At inshallah magawa natin. Diba? Subhanallah. So ang mga propeta at mga sugo, kabilang sa kanilang katangian, talagang umiiyak sila. Umiiyak sila kapag inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo, minsan, umiiyak lamang tayo kapag naalala natin yung mga utang natin, mga problema sa buhay natin. Umiiyak lamang tayo kapag tayo ay nabigo, lalong-lalo na sa pag-ibig. Di ba? Karamihan sa atin, na kapag bigo sa pag-ibig, nagmumukmok at hindi nalalabas, hindi nakakain, hindi na makakatulog, dahil nasasaktan siya, na wasak ang kanyang diwa, ang kanyang puso, ang kanyang damdamin, warak na warak ang kanyang damdamin. So siya ay umiiyak. Dinadaan na lamang na sa iyak. Ang iba nga ay humahantong sa pagbigdi at pagpapakamatay dahil nga sa bigo sa pag-ibig. Okay? Umiiyak sila dahil sila ay nasasaktan. Umiiyak sila dahil sila ay nasusugatan, di ba? Pero ang tanong, kailan tayo umiyak noong inaalala natin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kailan tayo iiyak? Sa tuwing maaalala natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So naway ang katanungan o ang katanungan na ito ay magsilbing isang sa atin palaisipan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sa ilang mga talata ng Banal na Quran, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga propeta na kung saan sila ay nabanggit sa surah Maryam batay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhi wa min dhurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadayna wajtabaina idza tusla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Sila ang mga yaong ikinuwento ko sa iyo hinggil sa kanila, sabi ng Allah kay Propeta Muhammad, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sila ang mga biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang kagandahang loob at gabay, na kung kaya hinirang sila bilang mga propeta mula sa angkan ni Adam alaihi salam, at ang iba sa kanila ay nagmula sa lahi ng mga isinakay namin sa Ark of Noah, na kasama si Nuh alaihi salam. At ang iba naman sa kanila ay nagmula sa lahi ni Ibrahim alaihi salam. At ang iba naman sa kanila ay nagmula sa lahi ni Yaqub alaihi salam.
at sila yung Yaqub, siya yung tinatawag na Israel, siya yung puno ng Israel. At sila ay nagmulang lahat sa mga yaong ginabayan namin sa tamang paniniwala at pinili namin para sa mensahe ng Allah at pagiging propeta. Na kung kaya, kapag binigkas sa kanila ito na mga kapatid, kapag binigkas sa kanila ang mga talata mula sa ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinakamahabagin na nagsasaad ng kanyang kaisahan at mga katibayan, ay nagpapatira pa sila bilang pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagsisiluha bilang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Biro mo, ang kanilang pagluha at pag-iyak mga kapatid ay dahil sa pagpapakumbaba nila sa Allah, dahil sa pagkatakot nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo kapag binabasa natin ang Quran, kailan tayo huling umiyak? Habang binabasa natin ang Quran. At kung umiyak man tayo habang binabasa natin ang Quran, ano ang dahilan? Ito ba ay pagkatakot dahil sa pagkatakot sa Allah? O habang binabasa natin, iba yung nasa isip natin, iba yung nasa puso natin, lumilipad sa labas. Hindi na doon sa pagbabasa, kundi habang gusto mo lamang umiyak at ginawa mong panakitbutas ang Quran. Di ba? So umiyak ka habang binabasa mo yung Quran, pero yung nasa isip mo at puso mo ay ang kabiguan mo sa buhay. Kaya umiiyak ka habang binabasa ang Quran. La hawla wala quwwata illa billah. So of course, ang bagay na ito, wala tayong alam sa sino mang nakikita natin kapag ito ay nangyari. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam at nakababatid kung ano ang dahilan, kung ano ang laman ng kanyang isip at puso habang binabasa niya ang Quran, siya ay umiiyak. Habang inaalala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay umiiyak. So yun po yan. Subalit ang mga propeta at mga sugo, sila yung dapat nating tularan mga kapatid. Nang ibig sabihin ang mensahe na ito, na kung tayo man ay iiyak habang inaalala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at binabasa ang banal na Quran, iiyak tayo dahil sa pagkatakot at pangamba mula sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon kay As-Sa'di bilang komento ng aya na ito. Sa aya na ito mga kapatid, kinomentuhan ni Imam As-Sa'di rahimahullah, sabi niya, ang pagpapatira pa at ang pag-iyak ay nangangahulugang sila ay sumusuko sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sinabing sumusuko sa mga talata, yung bang ay sinusunod nila. Diba? Sila ay nagpapakumbaba at sumusunod sa kung ano ang nilalaman ng talata. Kung ano ang mensahe ng talata o ng aya sa kanila. At hindi lamang yan, at naapektuhan ang kanilang mga puso ng mga talatang ito. Yung bang pag binasa, kapag kasi natutuo lang, mararamdaman mo ang diwa, ang tunay na kahulugan ng banal na Quran. Yung pagpaparusa, yung mga kaparusahan na nabanggit dito, para sa mga walang pananampalataya, para sa mga nagre-rebelde sa Allah subhanahu wa ta'ala, para sa mga talipandas. At kapag binasa mo yung mga talata na may kinalaman sa mga pabuya at gantimpala ng paraiso sa araw ng paghuhukom, wallahi, talagang hindi mo maunawaan ito hanggat hindi mo maunawaan ang salita, ang wika ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Ang tinatawag na Arabic. Ang mga tao lamang na nakakaunawa ng higit na pagkaunawa at tamang pangunawa ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mga nakakaunawa ng wika ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. So walang duda mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-iyak na ginawa ng mga propeta ay sa pagbabasa ng mga talata sa banal na Quran, ito ay dahil sa ang mga talata ng banal na Quran ay umiipikto sa kanila, tagus sa kanilang mga puso. Tagus sa kanilang mga puso yung pagkatakot na naramdaman nila habang binabasa nila yung mga talata na may kaugnayan sa kaparusahan, may kaugnayan sa katangian ng impyerno, apoy, may kaugnayan sa karumaldumal at kahilahilakbot na magaganap sa tinatawag na kabilang buhay. Malaki ang kanilang pag-asa at takot hanggang sa sila ay umiyak at nagpapatira pa sa kanilang Panginoon. Biro mo, umiyak sila dahil gusto nilang makapasok ng paraiso. Umiiyak sila dahil ayaw nila ng impyernong apoy mga kapatid. So, ganun dapat sana ang mga mananampalataya dahil sila na mga propeta ay huwaran natin pagdating sa pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating sa pag-iyak na may halong takot at pangamba mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ni Propeta Yusuf alayhi salam. Sinabi ni Propeta Yusuf alayhi salam, si Propeta Yusuf yun ay si Joseph. Kung ako nagkamali. Okay? Sabi niya, Rabbi qad ataytani minal mulki
وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Pagkatapos ay nanalangin si Yusuf, si Prophet Joseph, sa kanyang Rab, sa kanyang Panginoon, na kanyang sinabi habang siya ay nanalangin sa kanya, O aking Rab, o aking Panginoon, walang pag-aalinlangang ipinagkaloob mo sa akin ang pamumuno sa kaharian ng Ehipto, ng Egypt, at itunuro mo sa akin ang pagbibigay ng kahulugan sa panaginip at iba pang kaalaman. Kasi di ba, naalala natin yung kwento niya, nung siya ay, pinili niya yung mabilanggo siya, binilanggo siya dahil siya pinili niya ang pagkabilanggo. Dahil mas ginanaisin niyang mabilanggo dahil para makaiwas sa fitna ng kababaihan. Sana all, di ba? So, dito ay binigyan siya ng kakayahan na mag-interpret ng mga panaginip at ibang panaginip, mga kapatid. So, yan ay mula sa tinatawag na panalangin ni Prophet Yusuf a.s. na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Fatiras samawati wal ard. Ang ibig sabihin ng Fatiras samawati wal ard, ang tanging tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan sa pinakamagandang kaayusan. Ikaw ang aking wali. Ang ibig sabihin ng wali, ganap na tagapangalaga sa lahat ng aking pangangailangan dito sa daigdig at tigit lalo sa kabilang buhay. Na kung kaya, sabi niya, sanhiin mo na mamatay ako bilang isang Muslim. Pero mo, ito isa mga dapat nating gawing panalangin, mga kapatid. Ya Allah, wag mo akong bawian ng buhay maliban na lamang na ako ay isang mananampalataya. Maliban na lamang na ako ay sumusuko, tumatalim at sumusunod sa iyong kautusan bilang isang Muslim, bilang isang mu'min, bilang isang muhsin. At ibilang mo ako sa iyong mga mabubuting alipin. Yun ang mga dapat na panalangin. Ibilang mo ako sa mga mabubuting alipin, hindi, Ya Allah, ibilang mo ako sa mga mayayaman. Okay? Kundi mabubuting alipin na natiling sumusunod sa iyo. At mga propeta, ibilang mo ako sa mga propeta, mga matutuwa. Huwag na itong wasa. Kasi wala ng propeta pagkatapos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay panalangin ni Prophet Yusuf na ibilang siya sa mga propeta, mga matutuwid at mga pinili mo na mga dalisay at malinis. So ito pwede pa. Ya Allah, ibilang mo kami sa mga matutuwid at mga pinili mo na mga dalisay at malilinis. Pwede pa yon. Pero yung pagkapropeta ay hindi na pwede yon. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, ito yung pagsusumamo na iniiyakan ni Prophet Yusuf alayhi salam, yung panalangin na ito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. So, pag umiiyak tayo, isa sa mga dahilan dito, umiyak tayo dahil sa nagsusumamo tayo, yung bang sobrang pagsusumamo natin sa Allah na, Ya Allah, ibigay, parang awa mo na, ibigay mo sa akin ang panalangin na ito. Panalangin na ito na magbibigay ng kabutihan sa akin, sa aking pamilya, sa aking mahal sa buhay, dito sa mundo at tigit lalo sa kabilang buhay. Ya Allah, yung bang umiiyak ka, Ya Allah, gabayan mo ang aking mga mahal sa buhay sa Islam. Ganun ba? Iniyak mo dahil naghahangad ka ng positivity, ika nga mula sa Allah, natatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung panalangin na yaon, ang mabuting panalangin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, ang pinakamatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga tao, walang duda. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dati, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wallahi, sabi niya, Wallahi inni la arju an akuna akhshakum lillah wa a'lamakum bima attaqi. Umaasa ako na maging, sabi niya, sumpaman sa Allah. Umaasa ako na maging pinakamatakutin sa Allah kaysa sa inyo at pinakamaalam sa kung ano ang aking kinatatakutan. Biro mo? Ay na kung kaya, walang duda, ay siya ang pinakamatakutin sa lahat ng mga tao sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagdating sa kaalaman, siya yung pinakamaalam sa kung ano ang aking kinatatakutan. So, ano bang kinatatakutan ni Prophet Sallallahu? Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, walang sino man ang pinakamahusay at maalam patungkol sa Panginoon maliban lamang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung ano ang pangunawa na sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang mga pangunawa ni Propeta sa pangunawa ng mga sahaba, yun ang dapat na ipanatili natin sa pagkaunawa at pagpapakahulugan patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong mag-iba ng pagpapakahulugan na bukod sa pagpapakahulugan ng propeta at ng mga sahaba. At sinabi pa ni Propeta sallam, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik.
Yan ay isa sa mga napakagandang dua na dapat nating tangkilikin at dapat nating gamitin sa tuwing tayo ay nagsusujud, sa tuwing tayo ay nagkukunot, sa tuwing tayo ay nagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yon? Ya muqallibal qulub. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Panginoon na tagapagbaliktad ng mga puso. So walang duda, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbabaliktad ng mga puso. Nakasaad sa ibang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang puso ng anak ni Adan, ang angkan ni Adan ay nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng dalawang daliri niya. Ang kanyang maluwalhating daliri, ang kataas-asan ay nasa sa kanya. At ito ay babalik ta rin niya sa anumang pamamaraan na nais niya at sa sino mang puso na nais niyang baliktarin. Okay? Pagbabalik-balik ta rin niya. Pag-iiba-hibahin. Kaya ang puso natin, kaya nga tinatawag na qalb. Alam niyo ba ang puso tinawag na qalb? Kasi literally, ang qalb ay, hindi qalb ha, hindi yung kasi aso yun, qaf. Ang qalb, literally, ito ay isang upside down, pag-twist. Ibig sabihin ay pag-iiba-iba ng direction, pag-iiba-iba ng pwesto. Yan ibig sabihin, up, down. Okay? North, south, earth, mga ganun ba? So, yan ang ibig sabihin. Kaya nga taklib, from the word tinatawag na taklib. Ibig sabihin na pagbabaliktad. Hindi na binabaliktad, binabaling-baling. So, yun ang ibig sabihin ng qalb, mga kapatid. Okay? At yun ang nature ng puso na nag-iiba yung mood ng puso. Minsan ngayon ay mukhles, minsan ngayon ay tapat. Pagkatapos ng mga ilang oras, mga ilang araw, hindi na siya tapat. Mga ganun ba? Minsan ngayon ay sincero siya, tapos at biglang nawala yung kanyang pagiging sincero. Diba? Ngayon naman ay hindi naman mabuti yung kanyang layunin at nag-iba ng mabuting layunin. So, ganun ang puso. Moody ang tinatawag na puso ng tao, mga kapatid. Kapag hindi tayo nag-ingat, ay mananatili siya sa pagiging bad mood. Pag hindi nag-ingat ang isang tao, mananatili siya sa pagiging bad intention. Naway, wag hayaan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin mga mananampalataya, mga kapatid. Kaya panalangin niya, O Panginoon na tagapagdaligtad ng mga puso, gawin mong matatag ang aking puso sa iyong relihiyon. Diba? Yun ang dapat. Ya Allah, gawin mo ang aking puso na matatag sa iyong pananampalataya, pagsunod sa iyo, pagkatakot sa iyo, pagsamba sa iyo, at sa iyong pananampalataya, sa iyong relihiyon. So mga kapatid, at kanya pang sinabi sa isang hadith, mga kapatid, inna quluba bani Adam, tulad ng sabi natin kanina, kullaha bayna isba'aini min asabi ar-Rahman. Kakalbin wahidin yusarrifuhu haythu yasha. Katotohanan, ang mga puso ng angkan ni Adan, lahat tayo mga tao, lahat ng mga ito ay sa pagitan ng dalawang daliri mula sa mga daliri ng mahabagin. Okay? Dalawang daliri mula sa dalawang daliri sa pagitan ng dalawang daliri mula sa mga daliri ng mahabagin. Katulad ng isang puso. Okay, ibig sabihin yung puso natin, ang lahat ng kanya parang isang puso, ginawang isang puso yan, at inilagay sa tinatawag na daliri, mula sa pagitan ng dalawang daliri, mula sa mga daliri ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapangasiwaan o inaakay niya ito sa saan man niya nanaisin. Okay, yan ang ibig sabihin na yusarrifu haythu yasha. Pinapangasiwaan o inaakay niya ito saan man niya nanaisin. At naway, naisin niya, naiakay ang ating mga puso tungo sa kanyang relihiyon, tungo sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, bilang panghuli mga kapatid, tunghayan natin ang iba pa mga kaparaanan ng mga sugot mga propeta na dapat nating sundin at dapat nating tularan. Ang pagsunod sa kanila sa pagkakaroon ng malalim na kaalaman patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Malalim na kaalaman, malalim na tinatawag na karunungan hinggil sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinggil sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang alinlangan na ang mga propeta, mga kapatid, ang pinakamaalam tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang duda. Hindi tayo. Huwag tayong mag-angkin na alam mo ang Allah subhanahu wa ta'ala nakahihigit na kaalaman. Yung nga sa atin, alam lang nila na sino ang Panginoon mo, Allah. Pag tinanong mo kung ano yung mga katangian ng Allah, hindi nila alam. Okay, may mga iba sa atin na ito ang katangian ng Allah, al-wali, al-qahar. Pero ang tanong, alam mo bang ibig sabihin nun? Karamihan sa atin na hindi alam. Ang tanging nakakaalam lamang ng mga katangian ng Allah, yung mga nakapag-aral. Yung mga sabihin natin ay may karanasan at napag-aralan nila yung bagay na ito. O yung mga kaalaman patungkol sa mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung nag-aaral ng tauhid, nag-aaral ng aqida. Okay? So, ang mga propeta, sila yung nangunguna, mga kapatid, walang pag-aalinlangan. Sila yung mga pinakamaalam patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala.
ang kaalaman na ito ay ipinamana ng mga propeta at sugo alayhi wassalam upang magsilbing kaganapan, at magkukumpleto ng iman o pananampalataya, at hindi lamang yan, pati yakin, upang magkumpleto ng yakin, katiyakan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi hindi mo matitiyak ang isang bagay kung wala kang kaalaman. Pakatandaan natin yan. At hindi magiging ganap ang iyong pananampalataya kung salat ka sa kaalaman patungkol sa pananampalataya. So, napakahalaga sa lahat ng field, mga kapatid. Kinakailangan natin ng kaalaman. Diba? Kung ang pag-apply sa trabaho na gusto nating pag-applyan ay kailangan natin ng idea, kinakailangan natin ng pag-aaral, how much more sa ating pananampalataya. Diba? So, hindi ka makakapasok sa isang, hindi ka matatanggap bilang isang applicant sa isang company or sa anumang ina-applyan mo kung wala kang kaalaman. Diba? So, ganun din sa paraiso. Diba? Paano ka makapasok ng paraiso na hindi mo alam papunta ng paraiso? Hindi mo alam paano sambahin ang lumikha ng paraiso. Diba? So, kinakailangan mo magkaroon ng tinatawag na kaalaman upang ito ay magsilbing pagkukumpleto ng iyong iman at yakin, katiyakan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang pinakamaalam, ang mga propeta at mga sugo sa lahat ng tao tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang malalim na antas ng kaalaman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay nagbibigay ng isang mataas na pamantayan. Pakatandaan natin yan. Mataas na pamantayan ng matatag na paniniwala at pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? So, ibig sabihin, yung knowledge, ito yung elemento na nagbibigay ng isang mataas na pamantayan. Walang duda, okay? Na upang sa ganun maging matatag ang paniniwala at pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang alipin na may higit na kaalaman tungkol sa kanyang Panginoon, tungkol sa lumikha sa kanya, ang siyang may higit na nagpapakita ng pagpipitagan. Okay? Pagpipitagan at may higit na karagdagang pagsamba. Di ba? Kaya nga natin sinasamba natin lalo ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil alam natin kung ano yung pagsamba, kung ano yung ibig sabihin ng pagsamba. Di ba? Alam natin kung ano yung kahulugan at diwa at kahalagahan ng pagdarasal. Ano ang kahalagahan ng pag-aayuno? Ano ang kahalagahan ng mga voluntary na mga gawain? Ano ang kahalagahan ng gawaing mabuti na ito? Kaya nga natin, pinapatuloy natin yun dahil alam natin ang kahalagahan, mayroon tayong kaalaman. Di ba? Now, mantangin nyo sa mga, doon sa mga tao na walang kaalaman, wala, mapapansin nyo, yung mga tao na walang kaalaman sa Islam, sila yaong mga pabaya pagdating sa pagsamba sa Allah. Sila yaong mga Biyernes Santo lamang. Makikita natin every Friday lamang nagdarasal sa masjid. Minsan nga ay hindi every Friday, every Ramadan lang. At sa Ramadan pa, Friday pa. Subhanallah. Di ba? So makikita kasi bakit salat sila sa kaalaman. So makikita mo sila yung mahilig gumawa ng pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung mahilig gumawa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagkakasala, mga kapatid. Dahil sa wala silang kaalaman sa mga batas. Walang silang kaalaman patungkol sa kanilang sinasamba, patungkol sa kanilang tagapaglikha, patungkol sa Panginoon na lumikha ng kalangitan at kalupaan, lumikha ng paraiso at impyerno. Yan ang bunga ng kamangmangan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Di ba? So, walang duda, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay nagtutulak ang kaalaman na ito upang tayo ay magkaroon ng higit na pagpipitagan at gayon din karagdagang pagsamba at di lamang yan, takot at katapatan at pagmamahal sa kanyang Panginoon. Walang duda. So, pag tayo ay magkaroon ng kaalaman, nadadagdagan natin yung takot natin sa Allah. Kaya nga, umiiwas tayo sa mga bagay-bagay na pinagbabawal ng Allah kasi alam natin kung ano yung parusa dito. Alam natin kung ano yung tinatawag na circumstances kapag ginawa mo ito. At gayon din, yung ating katapatan at pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay walang duda, ay ito ay magiging matatag lamang kapag magkakaroon ka lamang ng kaalaman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Diba? So, kailangan talaga nating mag-aral. Kinakailangan talaga nating sabihin natin ay magkaroon ng kaalaman upang manatili sa atin yung mga ito. Ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mataas na katayuan sa kanya mga piniling lingkod. Walang duda. Okay, yan ay pinagkaloob sa atin, ay pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pinakamataas na katayuan sa kanya mga piniling lingkod. Kaya nga, maswerte, masasabi natin ay napakaswerte niya ang pinili. Pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala upang bigyan ng mataas na katayuan. Okay, walang duda, ang mga nangunguna ay walang iba kundi silang mga propeta at mga sugo. Natanggap nila ang katayuan na ito. Bakit? Sa pamamagitan ng kanilang perfectong kaalaman. Okay? Perfect.
Sa kanilang pamagitan ng kanilang perfectong kaalaman, ganap na kaalaman sa kanyang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Walang nakahihigit na karunungan, kaalaman patungkol sa mga katangian at pangalan ng Allah maliban lamang sa kaalaman ng mga propeta at mga sugo. Sa makatuwid, nagiging karapat-dapat silang tularan. Di ba? Di ba kung sino yung nakahihigit sa anumang field, yun ang dapat nating tularan at yun ang dapat nating sabihin natin ay gawing halimbawa. So ito na mga kapatid, mga propeta at mga sugo. Kung gusto mong malaman ang kahulugan at pagpapakahulugan ng mga katangian at pangalan ng Allah, tunghayan mo kung ano ang kahulugan ng mga paano pinakahulugan ng mga propeta, inunawa ng mga propeta. Sinabi ni Propeta Ibrahim alayhi salam sa kanyang ama habang inaanyayahan niya ang kanyang ama sa totoong landas. Sabi niya, "Ya abati inni ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." So sabi ni Propeta Abraham alayhi salam, "O aking ama, my father." Okay? Katiyakan pinagkalooban ako ng Allah ng kaalaman. Pero mo? This is through totoong honest ika nga, di ba? Na ang kaalaman ay nanggaling sa Allah. Huwag mong ipagyabang ang kaalaman mo at sabihin mo na ito ay dahil sa ipinanganak kang matalino. Dahil sa ang mga pamilya mo ay matatalino. Dahil sa ikaw ay nagsumikap. Okay? Dahil sa ikaw ay matyaga sa pag-aaral kaya nakamit mo ang kaalaman na ito. Huwag mong ipagyabang yan ng ganun. Okay? Ipagbayabang mo ang kaalaman mo na sabihin mo na ito ay galing sa Allah. Hindi galing mismo sa sarili mo, kundi galing sa Allah. Yan, kung mayroon mang dapat na ipagyabang, yun. Okay? Ang kaalaman na kung mayroon akong nakuha ngayon, galing yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kasi ipagkakalob ng Allah ang kaalaman sa sinumang pagkakaaloban niya. Okay? Kung ikaw ay gagawing bubo ng Allah, gagawin yun. Kung ikaw ay gagawing tanga ng Allah subhanahu wa ta'ala, magiging tanga ka. Kung gagawin kang tinatawag na sabihin natin ay sabihin natin bubo sa lahat, ang pinaka-bubo ika nga, walang maunawaan, maging sa simpleng bagay, gagawin yun. Kung kaya yun, gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa'yo. Mangyayari yun. At kung gagawin ka namang pinakamatalino ng Allah subhanahu wa ta'ala, mangyayari yun. Okay? Mangyayari yun. Lahat ng ito ay mga pagsubok sa atin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, pinagkalooban ako ng Allah ng kaalaman na hindi ipinagkaloob sa iyo o aking ama. Na kung kaya, tanggapin mo ito mula sa akin. Tanggapin mo mula sa akin sapagkat ako yung higit na nakakaalam kaysa iyo patungkol sa Panginoon. At sundin mo ako tungo sa aking paanyaya sa iyo dahil ginagabayan kita tungo sa matuwid na landas na ikaw ay di maliligaw. But anyway, yung gabay na tinutukoy dito ay ang tinatawag na al-hidayah irshadiyya, hindi hidayah tawfiqiyya. Ibig sabihin dahil ang gabay na tawfiqiyya ay nanggaling sa Allah. So, ibig sabihin, nagiging tulay lamang si Propeta Ibrahim na ang kanyang ama ay magiging mananampalataya kung siya ay tutugon dito sa kanyang paanyaya. Subalit, unfortunately, ay hindi naging Muslim ang kanyang ama. Siya ay namatay na isang mushrik, kaya naman ay walang pakinabang sa kanya si Prophet Ibrahim alayhi salam, lalong-lalo sa kabilang buhay. At sinabi ng Allah tungkol sa kanyang propetang si Yaqub alayhi salam, wa innahu ladhu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Si Yaqub ay may dakilang kaalaman hinggil sa din ng Allah dahil siya ay pinagkaluban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapahayagan. Diba? Subalit ang karamihan sa mga tao ay hindi nila alam ang kahihinatnan ng anumang pangyayari at ang mga malalalim na kahulugan ng anumang bagay. Na kung kaya, ang anumang itinuturo ni Yaqub ay nagmula sa din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kaya nga't napakaswerte ng mga taong pinagkaaluban ng kaalaman, pangunawa sa kanyang pananampalataya. Kaya nga't mga kapatid, turuan ko kayo ng isa sa mga napakagandang dua para sa ganun ay magkaroon tayo ng pangunawa sa ating pananampalataya. Allahumma faqihni fid din. Yun ang isa sa mga napakagandang dua na dapat nating gamitin habang tayo ay nagsusujud, habang tayo nagsusumamo sa Allah. Allahumma faqihni fid din. Faqih, from the word fiqh. O Allah, gawin mo, bigyan mo ako at pagkalooban mo ako ng pangunawa sa aking relihiyon. Kasi, hindi lingid sa ating kaalaman na may mga taong may alam sa relihiyon. Subalit, hindi lahat ng may alam sa relihiyon ay may pangunawa sa kanilang nalalaman. May alam sila pero
kulang sila sa pangunawa sa kanilang tinatawag na pananampalataya. Kulang sila sa pangunawa sa mga teksto ng banal na Quran at sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May kaalaman sila, pero kulang ang kanilang pangunawa. Kaya napakahalaga yung may kaalaman ka at naunawaan mo yung kaalaman na ito. Mayroon kang pangunawa sa tinatawag na pananampalataya, yung tamang pangunawa, mga kapatid. Hindi na? May pagkaluban sa atin. Allah mafaqihna fid din. At sinabi rin sa atin ng Allah na sinabi ni Nuh alayhi salam sa kanyang sambayanan, "Uballighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." O aking sambayanan, walang kamalian sa akin at hindi ako ligaw sa anumang kaparaanan, kundi ako ay sugo na mula sa Allah na siyang aking Rab o Panginoon at inyong Rab at siyang Rab ng lahat ng mga nilikha. So lahat ng mga ito, talata mga kapatid, ay may kinalaman sa pagpapahayag ng mga propeta ng kaalaman na ipinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, na lahat ng mga ito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, at pinili sila ng Allah upang magtanga ng kaalaman sa pamagitan ng kapahayagan. At sinabi ng Allah hinggil sa ating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma." Sabihin mo, aking Rab, dagdagan mo pa ako sa kaalaman bukod sa anumang itinuro mo sa akin. Biro mo kapatid, biro mo, isang propeta na nalangin, nasa kanya na ang lahat. Masasabi natin, nasa kanya na ang lahat. Nasa iyo na ang lahat, di ba? So, nasa kanya na ang lahat, mga kapatid. Subhanallah. Patungkol sa pinakamabuti at pinakamahusay, di ba? Pinakadakilang propeta. Walang iba kundi si Propeta Muhammad sallam. Bagamat sa kadakilaan na ito, bagamat sa mga pabor na ipinagkaloob, na pribiliyo na ipinagkaloob sa kanya, natili pa rin siya na nanalangin sa Allah ng kaalaman. Subhanallah, ya Allah, dagdagan mo, di ba, ang kaalamang bukod sa mga kaalamang itinuro mo sa akin. Biro mo, subhanallah kapatid, sa panampalatayang Islam. Kailan tayo nagdudua na ipinalangin natin sa Allah na, ya Allah, dagdagan mo ang aking kaalaman. Baka naman ang ating dua, dagdagan mo ang aking yaman at ang aking ari-arian at ang aking angkan at ang aking kabuhayan. Nakalimutan mo yung kaalaman. Subhanallah. Di ba? So mga kapatid, sa panampalatayang Islam, napakagandang dua. Wag nating isantabi ang dua na ito. Napakaganda. Okay? Rabbi zidni ilma. Di ba? O Allah, dagdagan mo ang aking pangunawa, ang aking tinatawag na pananampalataya, ang aking dagdagan mo ang aking kaalaman sa pananampalataya. Di ba? So, subhanallah, wag nating ipagdamot ang mga ito sa ating mga sarili. Wallahi, walang sino mang pinagdadamutan natin sa mga bagay na ito kundi ang ating mga sarili, kapatid. Di ba? Maawa ka sa iyong sarili, kapatid. Sa mga katuwid, dapat nating sundin at tularan ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinadala siya bilang isang awa sa sangkatauhan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang halimbawa sa kanya mga tagasunod at isang tagadala ng bandila na nagpapakita sa tamang landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, siya ang natatanging dapat nating sundin at dapat nating tularan at wala ng iba pa. Sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, walang daan tungo sa kaligayahan at kasiyahan. Walang daan tungo sa kaligayahan at kasiyahan at tagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Walang daan papunta roon, maliban na lamang sa mga kamay ng mga sugo. Yes, totoo yan. Okay? Sabi nga doon sa tinatawag na I am the way, the light, the truth, and no one come to the Father except by me, according to the Bible. At yan naman ay totoo. Totoo yung kahulugan, walang duda. Okay? Na ang mga propeta at mga sugo ay sila ay mga daan, sila ay mga ilaw at liwanag, at wala makakapunta doon sa kalangitan, doon sa kaharian ng dakilang tagapaglikha, doon sa paraiso maliban lamang sa pamamagitan ng kamay ng mga sugo. Pagsunod sa kanilang mga kaparaanan, di ba? Pagtahak sa kanilang landas na tinatahak, mga kapatid. Lahat yan. Okay, ayon sa kanilang kapanahunan, sila ay mga daan at sila ay mga ilaw at mga liwanag papunta sa kaharian ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo, alhamdulillah, nasa sambayanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasa umma tayo, under tayo ng umma ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Na kung kaya hindi ka makakapasok sa paraiso, hindi mo matutunghayan ang tamang daan papunta sa kabilang buhay, ang tagumpay sa mundo at sa kabilang buhay, kung hindi mo tatahakin ang tinahak na landas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi mo susundin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At walang paraan,
upang matukoy ang mabuti mula sa masama maliban sa pamamagitan ng kanilang mga katuruan. Walang duda. Hindi mo malalaman kung ano yung mabuti sa masama at ang masama sa mabuti. Okay? Kung hindi mo inalam ang mga katuruan ng mga propeta. Kung hindi mo alam, kung hindi mo pinag-aralan kung ano yung katuruan. Diba? Huwag mong sabihin na Muslim na ako, sapat na yon. Huwag mong sabihin na ako ay nanggaling sa ganitong tribo, sapat na yon. Huwag mong sabihin na aking mga angkan ay mga Muslim, sapat na yon. Huwag mong sabihin na ang mahalaga na sabi ako ng la ilaha illallah, sapat na yon. No way. Diba? Kasi walang father yan ay walang katuturan at walang saysay. Diba? Kasi kung sapat na yaon, bakit pa kinakailangang ituro sa atin ng mga propeta ang iba't ibang mga kaalaman at katuruan patungkol sa pagsamba sa Allah? Kung sapat na ang la ilaha illallah lamang. At wala na yung gawa, wala na yung kilos. No way. At hindi magiging tama yung pagsabi mo ng la ilaha illallah kung hindi mo alam ang kahulugan ng la ilaha illallah. At kung ano yung mga ipinapahiwatig ng la ilaha illallah kung hindi mo ito susundin. Kung wala kang kaalaman. Di ba? So mga kapatid sa panampalatayang Islam, walang anumang paraan upang tukoy natin ang masama mula sa tinatawag na mabuti at mabuti mula sa masama maliban lamang sa pamamagitan ng kanilang mga katuruan. At hindi makakamit ng tao ang habag ng Allah at kailanman, pakatandaan natin yan, ang lugod ng Allah, hindi makakamit ng tao kailanman maliban lamang kung ito ay alinsunod sa kanilang mga kamay, gabay at patnubay. Yes. Alinsunod sa gabay at patnubay ng mga propeta. Na kung kaya ang tayyib na nakasaad kabutihan, which is kadalisayan, kalinisan, tayyib, ang salitang word na tinatawag na tayyib, mga kapatid, mula sa mga kilos at gawain. Okay? Mula sa mga kilos at gawain. Pananalita at kasabihan at pag-uugali at asal ay hindi makakamit maliban sa kanilang gabay at patnubay at anumang daladala nilang batas at katuruan. So, ibig sabihin yung kadalisayan, yung kabutihan, ang kalinisan ng mga kilos, gawain, pananalita, kasabihan, pag-uugali at asal o anumang katulad dito ay hindi makakamit yung kadalisayan, kabutihan at kalinisan ng ito maliban lamang sa kanilang mga gabay at patnubay at anumang daladala nilang batas at katuruan. Ang mga propeta ang timbangan, pakatandaan natin yan. Sila yung mga scale, they are the scale. Sila yung mga timbangan, or weight ba yung tawag dyan? Okay? Sila yung mga timbangan o sukatan. Mga scaling or mga ganon. Sila yung mga tinatawag na sukatan, mizan, di ba? O iskala. Kung saan dapat timbangin at sukatin ang ating mga kilos. Totoo yan, di ba? Kung saan mo dapat timbangin ang yung mga kilos at mga gawain, matitimbang mo lamang ito sa pamamagitan ng timbangan ng mga propeta. Diba? Sa pamamagitan ng timbangan, sukatan at iskala ng mga propeta. Malinaw? At of course ay walang duda at ito ayun nga ay sila yung mga timbangan, sukatan at iskala na kung saan na dapat natin timbangin at sukatin ang ating mga kilos at hindi lamang mga kilos natin kundi pati kasabihan, pananalita at asal natin. Kaya nga alhamdulillah sa Islam meron tayong tinatawag na alam natin kung ano yung hangganan natin pagdating sa mga asal, kung ano yung mabuti na dapat nating tangkilikin at ano yung masama na dapat nating iwasan. At ganoon din pagdating sa pananalita, kung ano yung mabuting pananalita at ano yung masamang pananalita at walang kwentang pananalita, itinuturo din sa atin batay sa katuruan ng mga propeta. At gayon din ay pagdating sa tinatawag na mga kilos, sigit lalo yung mga kilos at gawain. Oops, dito lamang yung mga kilo, ay ganito dapat yung gawin mo at hindi ito dapat yung iwasan mo. Ayon sa mga hadith at mga sunan ni Propeta Muhammad SAW. So, ibig sabihin, ang mga propeta at mga sugo, sila ang timbangan. They are the scale. They are the, yung tinatawag na skala or timbangan, di ba? Okay. At ang kanilang halimbawa ay saligan. Ang kanilang halimbawa ay saligan at katibayan sa pagitan ng mga taong ginabayan at ng mga taong nangaligaw. So, walang duda, di ba? Yung halimbawa ng mga propeta ay saligan natin, mga kapatid. Saligan at katibayan upang sa gadon ay maibatay ang mga taong ginabayan at yung mga taong nangaligaw. Kaya makikita mo yung mga taong ginabayan, yung mga tunay na sumusunod sa mga propeta. At yung mga nangaligaw, yung mga taong lumilihis sa landas ng mga propeta. Kinakailangan natin silang sundin. Kinakailangan natin silang tinatawag na tularan ng higit pa sa katawan na nangangailangan ng kaluluwa nito. Wallahi, totoo yan, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Napakaganda ng pananalita ni Ibn Qayyim rahimahullah sa kanyang tinatawag na aklat, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Ibig sabihin, yung ating pangangailangan ng kaluluwa sa ating sarili, sa ating physical, okay? Sa ating physical na katawan, in order to breathe, upang tayo ay mabuhay, upang tayo ay makahinga,
yung pangailangan natin sa kaluluwa na ito para may sakatuparan ito upang manatili tayong mabuhay dito sa daigdig, mga kapatid, ay mas higit ang pangangailangan natin sa pagsunod at pagtulad ng higit pa kaysa rito sa mga propeta. Mas higit pa yung ating pangangailangan sa pagtulad sa mga propeta. Okay? Kung nangangailangan ang ating katawan ng kaluluwa, mas nangangailangan ang ating mga sarili ng pagsunod sa mga propeta at pagtulad sa mga propeta. Diba? At higit pa sa isang matang nangangailangan ng ilaw upang makakita. So, ang pagsunod at pagtulad sa mga propeta, mga kapatid, ay higit na kailangan, mga kapatid, kaysa sa pangangailangan ng kaysa sa pangangailangan ng mata na nangangailangan ng ilaw. Walang duda. Okay? Kasi, yung mata, pag kailangan mo ng ilaw para makakita ka, diba? Kailangan mo ng ilaw para makakita, pero papaano kaya ang puso mo hindi naman nakakita? Diba? Kung anong kwenta nito kung ikaw naman ay hindi mo nakikita ang katotohanan? Diba? Anong silbi ng maliwanag ang pagkakita mo ng iyong mata na subalit hindi mo na nasisilayan ang tinatawag na katotohanan? At hindi mo makikita yon at masisilayan ang katotohanan maliban lamang na tularan mo at sundin mo ang mga propeta. Okay? At higit pa ang pagsunod, ang kailangan natin silang sundin at tularan ang mga propeta, mga kapatid, ay higit pa sa kaluluwang nangangailangan ng buhay. Okay? Sa katunayan, anumang inatas na obligasyon at pangailangan, mga necessity, mga wajibat, ang obligasyon at pangailangan ng tao sa pagsunod sa mga sugo ay nakahihigit ng marami. Walang duda. Nakahihigit ng marami ang pagsunod at upang sundin ang mga propeta at mga sugo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Paano pa kaya sa tingin natin kung nawala sa atin ang gabay at patnubay ng propeta at ating pinabayaan ang paggawa nito kahit sa loob lamang ng maigsing panahon? Paano? Mantakin nyo kung ang sanlibutan ngayon ay wala ang gabay ng mga propeta at mga sugo. Ano ang mangyayari sa mga tao sa maigsing panahon? Ano sa palagay nyo, mga kapatid? Wallahi, kung wala ang gabay ng mga propeta at mga sugo sa sanlibutan, ang mundo ay manatiling kadiliman. Ang mga tao ay manatiling mamumuhay na parang mga hayop at mas masahol pa kaysa sa mga hayop. Diba? Siguro mawawasak ang mundo na ito. Punong-puno ng hidwaan, punong-puno ng tinatawag na karimlan, punong-puno ng pasakit, diba? Pag-aaway-away, pagkawatak-watak, diba? Giyera at iba pa. Diba? Pakikipaglaban at iba pa. At pag-aatake sa isa't isa at iba pa. Kung wala ang sugo, kung wala ang patnubay ng mga sugo at mga propeta, ano ang mangyayari sa sanlibutan, sa mundo, sa daigdig, kahit lamang sa loob ng maigsing panahon? Diba? So, ang ating mga puso ay magiging sira at tiwali. Pag wala ang ang patnubay ng mga sugo at ng mga propeta, ang ating mga puso ay magiging sira. Magiging tinatawag na tiwali. Walang duda. Magiging corrupted ang ating mga puso. Tulad ng isang isdang kinuha mula sa tubig at inilagay ito sa isang kawali. Di ba? Pag ang isang isda kinuha mo mula sa tubig, tapos nilagay mo sa isang kawali, what do you think na mangyari sa isda? Mamamatay siya kasi walang tubig. Wala sa kanya yung tubig. So, mamamatay yung isda na ito. Lalo pat alam niya na siya piprituhin na. Okay? So, talagang walang duda. Walang buhay ang isda. Sapagkat kinuha mo siya mula sa tubig na ang nagsusuporta sa kanya para siya ay mabuhay at makahinga yung tubig. So, ganun din sa atin. Kapag walang sugo at walang patnubay at gabay ang mga sugo sa ating mga puso, sa ating mga puso at ating mga kaisipan, ito ay magiging sira at magiging tiwali. Mamamatay ang ating mga puso. Ang kalagayan ng alipin sa pagkawala ng patnubay at gabay ng mga propeta sa kanyang mga puso ay katulad ng kalagayan ng isdang inalis mula sa tubig at inilagay sa kawali. Bagkus, masigit pa rito. Subalit hindi ito nararamdaman at napapansin maliban sa buhay na puso. Di ba? Maliban lamang sa buhay na puso. Kasi although mayroong dalawang klase ng puso, mayyit, kalbun mayyit, wa kalbun hayy. Ibig sabihin ang buhay na puso at ang patay na puso. Hindi yung patay na literally. Okay? Kasi pag patay na literally, talagang patay na talaga yung physical. Physical is buhay yung physical, pero ang kanyang puso ay patay. Patay in the sense na siya ay tinatawag na sirado ang kanyang puso.
'di ba? Puno, nababalutan ng kasalanan, nababalutan ng pagsuway, nababalutan ng pagkaligaw, 'di ba? Walang liwanag sa kanyang puso. Kaya ang mga taong walang liwanag sa kanilang mga puso, mga kapatid, asahan mo na sila ang masasamang mga tao. Sila ang mga tao na kung saan ay hindi marunong magpasalamat sa Allah. Sila yung mga tao na kung saan malayo sila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang kaligayahan sa buhay na ito at ang kabilang buhay, sabi ni Ibn Qayyim, ay nauugnay sa pagsunod sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang duda. Ulitin natin, sabi niya, ang kaligayahan sa buhay na ito at ang kaligayahan sa kabilang buhay daw ay nauugnay. Pero may kinalaman ito sa pagsunod sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin, hindi mo matutunghayan ang kaligayahan dito sa mundo at tunay na kaligayahan sa mundo na ito at sa kabilang buhay maliban lamang kung ikaw ay susunod sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang isang matalinong tao, ang isang taong matalino na binigyan ng katalinuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na naghahanap ng kanyang kaligayahan, naghahanap ng kaligtasan, ay dapat na makakuha ng sapat na kaalaman patungkol sa gabay at talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang duda, mga kapatid. Alam niyo po, kung gusto natin ng kaligtasan, kung gusto natin ng kaligayahan, wallahi, balikan mo at pag-aralan mo ang buhay at talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ito yung ginawa natin. Yung aklat ito ay sumasalamin sa mga aspeto ng talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ito ay may kinalaman sa paano ang pakikitungo. At yan ay kailangan natin dahil araw-araw tayo nakikitungo sa iba't ibang klase ng tao. Mapamilya natin, mapamahal sa buhay natin, mapakaibigan natin, mapaibang tao, di ba? Araw-araw, di ba? Sa labas man o sa loob ng ating pamamahay, araw-araw natin tayo nakikitungo. Dito ay parte ng buhay natin, ang pakikitungo sa tinatawag na tao. Okay? Pakikitungo sa kapwa-tao. At yan ay kailangan natin ng gabay, patnubay, kung paano yung kapamaraanan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. You know? Na kung gusto natin matunghayan yung tama at yung sabi natin hindi tayo magkamali at hindi tayo mapariwara at matatagpo natin ng kaligayahan at ng buhay sa mundo sa kabilang buhay, kinakailangan natin sumunod sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dapat tayo makakuha ng sapat na kaalaman patungkol sa gabay at talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ganitong paraan, siya ay ilalabas dito mula sa kamangmangan hinggil sa kanya at siya ay naging isang tunay na tagasunod at napabilang sa panig at pangkat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, totoo. Wallahi, hindi ka karapat-dapat na maging ummah o kabilang sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ikaw naman ay walang kaalaman patungkol sa propeta. Kailanman. Saka mo lamang masasabi na ako ay kabilang sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung ummah khasa, yung true followers of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saka mo lang masasabi na ikaw ay kabilang sa ummah ni Propeta sallam kung alam mo ang patungkol sa kanya. Yes, alam mo ang patungkol sa kanya, 'di ba? So it is very impossible to love it is very impossible to believe that you love a person while you don't know about him. No, English 'yun, ha. Ibig sabihin, imposible na paniwalaan ka na sabihin mong mahal mo ang isang tao na samantalang hindi mo naman alam ang patungkol sa kanya. So wag mong sabihing mahal mo ang Propeta sallallahu alaihi wasallam samantalang hindi mo alam kung sino siya. Samantalang hindi mo alam kung ano ang kanyang mga pamamaraan. Samantalang hindi mo alam kung ano ang kanyang talambuhay. Alam mo lamang is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukod dito, alam mo lamang ang kanyang aso si Khadija, alam mo lamang ang kanyang tiyo na ganito, ang pangalan niya ganito. Siya ay sa Makkah. Hindi ganun. Okay? Kundi ay alamin mo hindi lamang ang kanyang biography, hindi lamang ang kanyang tinatawag na kung saan siya pinanganak, kung sino ang mga magulang niya, kung sino ang kanyang mga asawa, ang kanyang mga maanak, sino ang kanyang mga sahaba. Hindi lang doon. Alamin mo kung anong uri ng pamumuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamin mo ang kanyang mga pag-uugali, alamin mo ang kanyang mga asal, alamin mo ang kanyang mga pakikitungo, alamin mo ang kanyang sunna, alamin mo ang kanyang mga kautusan. Yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? Upang sa ganun, magiging proud ka na ikaw ay kabilang sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otherwise, wala kang karapatan na mag-claim na ikaw ay kabilang sa ummah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam while you don't know about him. So kaugnay dito, mga kapatid, bilang panghuli, kaugnay nito, ito ay isipin pa rin ni Ibn Qayyim rahimahullah, kaugnay nito, may mga taong nakakakuha ng maraming kaalaman. May mga nakakakuha lamang ng kaunti. At ang iba naman ay pinagkaitan ng kaalamang ito. Sana doon tayo sa mga taong nakakuha ng maraming kaalaman
sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Allah ang nagbibigay ng kabutihan at pabor sa sinumang naisin niya. Sa katunayan, ang Allah ang nagtatangan lamang ng napakarami at napakadakilang pabor at biyaya. So ito ay mula sa mga statement ni Ibn Qayyim rahimahullah na ating binasa at ating pinaliwanag, at ito ay kinuha natin sa Zad al-Ma'ad. Okay, sa chapter 1 verse 69 mga kapatid. Ibig sabihin sa aklat, unang aklat, page 69 ng Zad al-Ma'ad. So napakaganda ng mga salawikain at mga kasabihan at paliwanag ni Ibn Qayyim patungkol sa pagsunod sa Prophet sallam, patungkol sa pangangailangan natin sa pagtulad at at gawing halimbawa ang mga propeta, patungkol sa tinatawag na pagkilala sa mga propeta na dapat natin silang sundin, higit lalo sa aspeto ng ating buhay, upang sa ganun ay mabilang tayo mula sa mga nakakakilala sa Allah subhanahu wa ta'ala at mula sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dito po nagtatapos ang bahaging ito, episode 3 ng ating weekly lecture o series lecture na may kaugnayan sa pakikitungo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba't ibang klase ng tao sa kaniyang paligid. So inshallah, alhamdulillah, na ito ay nagkaroon sa atin ng kaalaman mga kapatid at idea, at ganun pa rin ay dagdag sa atin ng impormasyon kung papaano o ano yung mga dapat natin malaman patungkol dito. So maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay at pagtutok mga kapatid. So bago tayo magpaalam, gusto ko pong ma-inform sa inyo na inshallah ay Saturday morning po, ulitin ko po, ay meron po akong lecture which is under ng Al-Huda Islamic Center sa La Union, hosted by Ibrahim Pagdanganan po. So abangan nyo po yun sapagkat napahanga po ng paksa natin doon. Ito yung bilang isang tao, bilang isang mananampalataya, papaano natin mapangalagaan natin mga sarili sa naglalagablab na apoy ng impyernong apoy. So maraming pong salamat sa inyong so please don't forget to like and share and follow this page of Christ Page ng Islamic Center. Yan po yan, nasa link po. And at the same time, lagi kayong sumusubaybay sa mga iba't ibang lecture ng ating mga kapatid natin at pagtuturo dito sa tanatang na social media. So maraming pong salamat. Wa akhiru da'wan alhamdulillah subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.